Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Pamela. 34 years old. Pamilyadong babae. May 2 anak na lalaki. At ito ang kwento ng aking karanasan na naging sanhi ng hindi ko malilimutang sandali. At kung saan udyok ako ng pagkakataon upang makagawa ng pagkakasala. Nagsimula ang lahat nang makilala ko ang isang gwapong matador sa palengke. Nagtatrabaho nga pala ako bilang isang supervisor sa isang support center. Pero kahit may posisyon na, ay kulang ang kinikita ko para sa pamilya ko at sa aking may sakit na mister. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng pamilya namin. Simula kasi noon, ay hindi na nakapagtrabaho ang mister ko dahil sa matinding depresyon at stress mula sa una niyang naging trabaho sa ibang bansa. Oo, dati siyang OFW. Ngunit makalipas lang ang 2 taon, ay naging masama ang kalagayan niya. Hindi niya kinaya ang depresyon. Madalas din siyang magalit kahit sa maliliit na bagay lamang nung makauwi na to ng Pinas. Sa ngayon, unti-unti na siyang nakaka-recover at bumabalik sa dati. Ngunit pati yung dating lambingan at sigla namin sa kama ay tumamalay. Sa madaling salita, ay naging malamig ang pagsasama namin. Ito ang isang bagay na sobrang pinanghihinayaman ko. Parang hindi kami mag-asawa sa loob ng bahay. Para lang kaming magkabarkada. Kaya minsan ay naiinis talaga ako sa naging takbo ng pagsasama namin. Aminado ko sa edad ko ay talagang hinahanap-hanap ko pa rin talaga ang haplos ng isang lalaki. Lalo pa't dati ay talagang active kaming mag-asawa hanggang sa dumating na ang pagsubok na iyon. Tuwing gabi naman ang trabaho ko, kaya pag-uwi ng umaga ay diretso na ako sa palengke para mamili ng uulamin na pangtanghalian para sa mister at 2 anak ko. At dahil sobrang mahal ko ang asawa ko sa kabila ng lahat, ay talagang namimili ako ng baboy pang sinigang dahil ito ang kanyang paborito. Hanggang maging suki ako ni Carlo, ang may-ari ng meat shop na lagi kong binibilhan. Dahil suki niya ako, ay binibigyan niya talaga ako minsan ng malaking diskwento sa pinamili o kaya may dagdag sa kilo. Aminado ko bilang babae, ay humahanga talaga ako sa kanya dahil gwapo, mabait, matangkad, at astig ang itsura, lalo na sa edad niya na wala pang 30 anyos. Siguro nga pati mga Becky ay di may iwasang hindi magkagusto sa kanya dahil laging nakasando siya sa pwesto niya. Suot lang lagi niya ay ang cargo short at red na apron, kaya mababakas talaga ang maskuladong pangangatawan niya. Sa isip ko, sayang, dahil may asawa na ako at ayokong pumatuloy sa binata dahil baka magkasala pa ako. Nagpatuloy ang takbo ng araw hanggang sa isang gabi. Sobrang bad trip ako noon at di ko na kinaya ang ugali ng mister ko. Kung kaya't iniwan ko sila sa bahay namin kasama ang 2 anak ko. Umalis muna ako ng bahay nang umiiyak. Talakad-lakad ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hanggang sinumalayan ko na lang na nasa palengke na ako dahil hindi naman to kalayuan sa amin. Pagdating sa palengke, siguro mag-aalauna na yun, ay nakita ko si Carlo. Naghihintay sa gilid at nag-iossi. Nakita niya ako at lumapit siya sa akin. "Oh, mukhang may problema ka, mama." Wika niya. Sa tingin ko
Sagot ko naman. Ako, delikado dito pag ganitong oras na ma'am. Lalo't babae ka pa. Gusto mo, doon tayo sa tapat ng tindahan ko. Habang hinihintay ko yung delivery ko para mamaya. Mungkahin niya. Nang makarating kami sa tapat ng tindahan niya, pinaupo ako ni Carlo. Sabay naupo rin siya at nagpatuloy sa pag-iossi at nakipagkwentuhan na nga sa akin. Habang nagkukwento, ay pinatigil ko na siya sa pagtawag niya sa akin bilang ma'am. Sabi ko, Pam na lang, na agad naman niyang sinunod. Inalok din niya ako ng Yossi. Napit kong tinangkap at sabay sabi ng, mukhang kailangan ko nga talaga ito. Uwi ka ako at natawa siya. Habang tumatagal ang usapan namin at kumakalma na ako, ay dumating ang delivery truck nila at agad nagpaalam sa akin si Carlo na sandali lang daw at tutulong daw siya sa pagbubuhat. Agad nagkalas ng suot na itinasado si Carlo. Sabay abot sa akin noon dahil baka raw madumihan. Doon ko mas lalong nasaksihan ang guwapong itsura niya. Ang hot na talaga sa paningin ko, lalo na habang binubuhat niya yung mga karaming baboy na bagong katay pa. Hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano sa kanya. May kung anong galak at excitement ang dumaloy sa aking pagkatao. Kung kaya't, habang bitbit ko ang itim niyang sando, ay palim ko inilapit ko sa ilong ko. Nasimoy ko ang pinaghalong pabango niya at yosi niya na nakaka-turn on para sa akin. At laking gulat ko nang mapatingin siya sa ginagawa ko sa sando niya. Sabay na pangiti sa akin. Nang matapos ang pagbaba ng mga delivery nila, ay tinawag niya ang mga helper nila. Nagpaalam na siya para kausapin ako. Bumalik siya sa akin at kinuha niya ang kanyang sando. Sabay yaya sa akin kung gusto ko daw bang uminom sa bahay nila. Hindi naman ako nakatanggi. At kahit alam ko na may iba siyang motibo sa oras na yun, ay hindi ko na rin pinansin o inisip pa. Dahil nakakayaman isipin, para sa isang katulad ko na may asawa na, ay type ko rin talaga si Carlo. At gusto kong maging dalaga ng gabing yun. Dahil na rin sa away namin ng mister ko. Kung kaya't napauo na ako sa kanya, at tuluyang sumama sa bahay nila. Pumunta kami sa parking lot at doon nakaparada ang kanyang scooter. Dahil walang huli sa madaling araw, kaya't pareho kaming walang helmet. Pinaangkas niya ako sa likod niya at kulang na lang yumakap ako sa kanya. Hindi kalayuan ang bahay nila sa palengke at pagdating doon, agad na niya akong pinababa. At bumaba na rin siya upang buksan ang gate niya. Saktong mag-isa lang kasi daw siya sa bahay. Doon ko nalaman na nasa abroad ang parents niya. At tanging kuya niya ang kasama niya sa bahay. Pero wala ito doon ng mga oras na yun. Pagkabukas ng gate, ay nakita ko na may kaya talaga sila sa buhay. Dahil may kotse at medyo magara ang bahay. Lumibot ang mga mata ko sa sala nila. Naroon ang mga picture nila ng pamilya niya at mga solong picture ni Carlo. Noon pa man ay talagang gwapo na ito. Lalo tuloy natuon ang atensyon ko sa kanya ng mga oras na yun. Agad kaming dumiretso ng kusina, sabay upo sa dining table. Binigyan niya ako ng 3 sandwich beer. At nagpaalam siyang magsa-shower muna daw siya dahil amoy palengke daw siya. Habang mag-isa ay nilaklak ko na ang unang in-can beer na halos maubos ko na. Nang biglang dumating na si Carlo na naka-boxer shorts lamang. Lumakas ang tibok ng puso ko sa itsura niya. Para akong natutunaw sa kinauupuan ko. Lalo na nung mapasulyap ako sa abs niya pababa.
Naupo siya sa may tabi ko at kinuha ang beer at nakipag-inuman na sa akin, sabay kwentuhan. Tumagal ang kwentuhan hanggang medyo nakakadalawang beer na siya at pangatlo na ako. Medyo tipsy na rin ako that time at alam kong nahalata yun ni Carlo. Dumating yung point na nagkukulitan na kami hanggang sa isang beer na lang ang natira sa aming harapan. Hanggang sa isang mapangas na aplos ang dumapo sa aking bewang patungo sa legs ko. Agad siyang bumulong sa tenga ko. Okay lang ba? Ilang segundo rin ako nag-isip at alam ko ang ibig niyang sabihin. Maya-maya, tumango ko ni may kasamang ngiti habang nakatingin sa mga mata niya. Noong mga oras na yun, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Unti-unti akong lumuhod sa harapan niya. At pagkababa ko sa boxer niya, ay di ko maiwasang humanga. At nikumpara siya sa mister ko. Naigit pa sa mister ko ang kanyang ibigay sa akin noong gabi yun. At di na ako nagkamali. Nang tuluyang dalhin at ida ako ni Carlo sa kama ng kwarto niya. Halos mabaliw ako sa amin na ako na sandali. Dahil may pinayakap at halik ang isinukli ko sa kanya. Hinayaan ko siyang magpakasawa sa akin hanggat kaya niya. Aminado kong hindi mapapantayang aliw ang natanggap ko kay Carlo ng gabi yun. Hindi ko alam kung ilang beses kong binigay ang dangal ko sa kanya. Basta't ang alam ko ay napawi ang uhaw at pangangailangan ko na halos hindi maibigay ng mister ko nung panahon na yun. At ilang sandali pa, hindi ko namalayang nakatulog na kami ng binata. Pagkagising ko, ay nakayakap pa rin ako sa matipuno niyang katawan. Isang matamis na halik ang ibinigay ko sa kanya bago ako umuwi bilang pasasalamat. Dahil kahit papaano ay nakalimutan ko ang problema ko sa bahay. Simula noon, nagkaroon kami ng lihim na relasyon ng binatang matador sa palengke. Hindi ko rin alam kung ba't hinayaan kong magkaroon kami ng bawal na ugnayan ni Carlo, kayong pamilyado kong babae. Siguro ay nagkulang din ang mister ko. Ang atensyong hinahanap ko ay di ko makita sa kanya nung panahong depresya at palaging galit. Isang taon pa ang lumipas nang tuluyang nakipaghiwalay ako kay Carlo. Alam kong mahirap, pero sa ganung klaseng relasyon, alam kong walang patutunguhan, kundi pagkasira lang ng pamilya. Sinubukan kong ibalik ang atensyon ko sa mister ko na unti-unti ko nang nakikitaan ng pagbabago. At hindi nga nagtagal, ay muling nanumbalik ang ugali ng mister ko. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin kaalam-alam ang asawa ko sa nangyari. Hindi ko alam kung dapat ko bang aminin sa kanya o itago na lamang yun habang buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. At salamat sa pakikinig.